ko si my love. Together again kami. Sinundo niya ako sa airport. At ito ngayon ang paligid papunta ng airport. Kami ay pauwi na ngayon. Tapos, ito may natanggap akong sweet present. Binili ni my love para sa akin. Kakainin ko habang magbiyahe pauwi ng bahay. Saka mga paborito ko talaga tong sweets na to. At ito ang aming dinner. Fish is nader. Saka kebab. Na-request ko talaga to. Sinadya pa namin sa kebab. This is nader. Hello, welcome back sa aking channel. At ito na nga, andito na ako sa Norway. Sa ngayon ay close to 5:30. At kagigising ko nga lang, ako ay magkakape. Ang aga ko nakatulog kagabi no pagdating ko kasi syempre pagod na pagod nga sa biyahe. So, nakatulog ako ng 6 p.m. straight hanggang 2 a.m. Tapos, kumain lang ako ng light meal. Bumalik ako sa pagtulog. Tapos ngayon, kagigising ko lang. Hindi na ako gaano makatulog kasi nga, nasobrahan na yata ako ng tulog. Parang lalong nanakit yung batok ko. Masakit na nga yung batok ko sa airplane. Ngayon ay parang masakit lalo. So, iinom ako ng kape. Ito ay lumang stock na dito sa bahay. Wala akong dalang kape galing Pilipinas kasi marami naman dito na Asian food. Nakatago lang sa cabinet. So, ngayon, ito ang aking gagawin. Umpisa ng araw ko ay iinom ng kape. Tapos mamaya, maglalakad tayo sa labas ng bahay. Papakita ko sa inyo yung labas. Kahit ay spring na, mahal na araw kumbaga. Ngayong week na to, pero ang dami pa ring snow sa labas ng bahay. Tapos mamaya ay magdadrive kami papuntang cabin kasi nga ay holiday. Mother at si father-in-law ay andoon. Nauna na pati si Panda. So susunod kami. Doon kami magi-stay ngayong Holy Week. Ayan na nga. Magkwentuhan tayo. Kahit konti. Kasi mamaya pa naman tayo makakalabas. Gawa ng madilim pa naman ang labas. Ayan na nga, nung papunta ko dito sa Norway, solo traveler ako. Tapos ang haba-haba pa ng biyahe ko as in. Tapos may layover din ako sa Doha. Pero pinili talaga namin yun na matagal yung pagitan ng time ko. Kasi nga, first time ko mag-travel ng alone. Nakasurvive naman ang lola mo. So, ayan nga, hindi naman ako nagka-problema sa Naiya Airport sa Pilipinas kasi alam nyo naman, ang daming trending news ngayon, ang daming na-offload na mga kabayan natin. Buti ako ay hindi naman sa awa ng Diyos, kumpleto naman kasi yung aking papeles. Tsaka yung natapat sa akin na officer ay tinanong lang kung saan ako pupunta. Then, tinignan yung ticket ko, tapos yung visa ko, tapos stamp na, din go na. Then, nag-layover ako sa Doha. Nag-stay ako doon sa isang place doon ng matagal na matagal. Malaki rin ang binayaran namin. Ko pala ay inabot ng 7,400 kapag sa piso. Pero unlimited food naman siya, unlimited drinks, tsaka may sleeping area kung sakaling machichempuhan mo. Kasi nga karamihan, ayun ang gusto nila, yung sleeping area. Ay ang sleeping area nila ay 10 bed lang, tapos the rest ay upuan na. Pero pwede mo naman pagdikit-dikitin yung upuan, halimbawa kung talagang antok na antok ka na. Kaso syempre mas maganda pa rin yung sa ano talaga, sa mini bed nila kasi nga makaka ano ka ng maigi, unat ka ng maigi. Pero lucky me, nakahanap ako ng ganon. So ang tagal ko natulog doon, 5 to 6 hours straight, ganon. Tapos nung pagbiyahe ko naman papunta rito, ay okay din. Pagdating ko naman din sa garden mo ng Oslo, hindi naman ako nagka-problema. Parang wala lang, kinuha lang yung aking passport.
Then tinignan yung visa, yung pangalan ko, tapos sabi nila ay alisin ko yung mask ko, tapos magbigay ng fingerprint, tapos go na, nakapasok na ako. Tapos ayun, sinundo ako ni My Lab, tapos pauwi na nga kami, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga pagod na pagod ako, tsaka haggard na haggard yung itsura ng pagmumukha ko, kahit naman okay naman yung travel ko, mag-isa, smooth naman siya. Tapos pagpapunta ko dito ng Norway, Doha to Norway, may nakatabi akong Pilipina. Shout out sa iyo, Case. Ayun, ang bait-bait niya. Nagchismisan lang kami papunta dito. Siya ay papunta pa ng Tromso. Wala kaming katabi sa middle. Vacant siya. So, nakahiga kami. Salitan kami kung gusto niya or gusto ko. Pwede kaming humiga halfway. So, pero kahit na, nanakit pa rin yung bato ko. Kasi nga, syempre, mahaba talaga yung biyahe ko. As in, ang haba-haba. Una lang naman, nakaka-nervous akala mo, pero pag andun ka na, ay, hindi naman. Basta kung hindi ka lang marunong, magtanong ka. Nakakaintindi naman yung mga tao ng English. Tapos, ayun na nga. Most important, babantayan mo lang yung gate mo. Kasi minsan nag-change gate pala kapag mga last minute. So, para hindi mo ma-miss yung flight mo. Ay, ganun lang naman pala yun. Ayan, maliwanag na sa labas. Kita na ang snow. Pero dito sa veranda ay malinis. Natunaw na yung kusa yung snow. Pero sa labas, sa garden, ayan, ay meron pa snow.